Ayan, nakikita mo yung garden na yan. Ayan, lagi ako tambay dito. Actually, itong lupang to, ayan, ito yung pinakauna kong nabili. Kinita ko sa showbiz. And itong katabi, ito yung bahay ng parents ko, dito kami dati. At yan, yung pool na yan. Ako, ang dami kong storya dyan. Kung alam mo lang, mga times na nalasing ako dyan, aksidente ako dyan, dami na dyan nahulog na Saka, dyan, maraming memories, maganda at hindi maganda. Pero, share ko lang sa'yo, King. Sige, kuya. Hindi ko na-expect, more than 20 years na kami dito sa bahay namin to na yung pool na yan, magkakaroon ng isang memorable na purpose para sa akin. Yun yung nabaptize yung buong pamilya. Wow! Oo. Praise God! Oo, kumakawaw ka, nanonood ka kaya kanina. Hindi, seryoso, kasi yung before, wala parang worldly lang yung mga ginagawa ko dito sa pool. Pero ngayon parang iba, mas meaningful na ngayon sa akin yung pool na yan. So, all glory to God at nabaptize kami buong pamilya. Amazing. Imagine, 20 years later, no? Yung Oo. purpose pala yung pool na marami kang memories, bad memories, good memories. But today, yung family nag-declare na ng faith nila kay Christ. Yes. Pero to be honest, King, para lang diretso lang tayo sa yung baptism na ginawa namin is just a declaration that we believe in the promised work of Jesus Christ. So yung ginawa niya, finished work, not promised work, finished work of Jesus Christ. So, alam mo, meron akong kakilalang mas makakapag-explain na sa'yo. Napadaan lang Oh, ito! Pastor Jen! Pastor Jen! Andito ka rin pala! Hindi, binunta ko yung kaibigan ko si Kanor. Oh! Yung tirador ng kaning lamig dyan. Oh. Kapit bahay niyo pala yun? Oo! Ulat ako dito. Nagbago na rin, born again na rin yan. Kilala ko to eh. Sige! Oo. Hari ito, Teteles tayo. Oo! Grabe State naman. page yan. Swerte ko naman. Hindi tayo niwala swerte, malas yun. Ang Yes. blessed ko naman. Nagulat lang ako dahil sinabi ni Joros kanina na maraming memories dun sa pool na yun, but the most memorable memory niya ngayon. And in fact, parang naniniwala daw siya, maaari that's the only reason why may pool na bili yung parents niya nung unang panahon, because nangyari dito yung isa sa pinaka-highlights ng buhay ni Joros. Doon po binaptize kanina yung buong pamilya niya. Of course, except yung kapatid niya nasa abroad. But ang galing kasi Joros in the book of Acts, nung nakakulong sila Paul and Silas, and then akala nung guard nakatakas sila, and then sabi, huwag mong patay sarili mo kasi pag natakasan ka ng guard, kailangan patayin dahil papatayin ka rin ng boss mo. Sabi ni Paul, huwag mong saktay sarili mo. Sabi nung guard niya, wow, bakit po ganito ganyan? Ano ba dapat kong gawin para ma-save? Sabi, believe in the Lord Jesus Christ. Kasi nakita nung guardia na iba yung pananampalataya ng dalawa na to. Nakakulong, kumakanta. Hindi sila tumakas. Hindi sila tumakas. Yun ang matindi. Kung sabi, you must be worshiping the real God. So, what must I do to be saved? Sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved, you and your household. Paano ka bang alam ko yung kwento mo, pero for the sake na iba, paano mo nakilala si Lord? May iba ba? May Kaya ko iba ba? tayong tatlo. Oo. Ay, yung ba? Kasama ba natin? Paano ikaw kasi una sa pamilya? Yes, di ba? yes, Pastor. Sa amin kasi, lumaki ako talagang worldly ang buhay ko. Alam mo yung common na paniniwala na hindi natin malalaman hanggat sa hindi pa tayo namamatay. Tapos kapag may ginagawa ka mali, tatapatan mo lang ng kabutihan. Kailangan. Oo, parang points sa langit ang datingan. Pero hindi ko paano naiintindihan na we cannot save ourselves. Okay. Our good works cannot save us. Okay. Because no one is good but God. So, yun yung lifestyle ko noon. Tapos, worldly. Tapos noon, ginawa ko na lahat ng kamunduhan. So, kumbaga, kung lahat tayo papuntang impyerno, isa ako sa nauuna. Oo. Isa ako sa mga nagmamadali. Parang ganun yung dati. Hindi, si King naghihintay na sa'yo sa dulo. Sige. Oo. Actually, pag nakita ko magkakatabi tayo nun, Pero biglang siyempre, at one point in our life, medyo, ako, nasabi ko,
minsan kadalasan kapag mga rock bottom yung tao, doon namin Doon mo meet yung nakilala. godly sorrow eh. Godly sorrow brings repentance kasi. Leads you to repentance. So sa akin, yung time na yon, napabisyo, babae, drugs, lasing lagi, everything. Makamundong mga bagay. And then, Tapos? yung wife ko ang nagpakilala. Girlfriend mo pa lang nun? Girlfriend ko pa lang nun. Okay. Actually, yung wife ko. Mali nga rin yung simula namin na Yeah. nag-live-in kami for 6 years. Pero yung last year namin, bago kami kinasal, yun yung, anong tawag doon, yung walang hanky-panky and everything. Talagang pure. Yes, and holy yes. before Kasi God. gusto na namin itama lahat. And then, everything follows. Yung family ko, hindi ko na magsilipinwersa, pero nakita nila yung lifestyle May ko. changes sa'yo. Nag-change. So sabi nila, parang may something na. Pati daw aso nyo, hindi ka nakilala. Tinatahulan ka. Tinatahulan Bumait ako. ka talaga. Sino to? Aw, aw, aw. So yun talaga yung total change. And then, everything follows. Sunod dun yung brother ko, saka yung wife niya. Amazing. And then ito yung parents ko. So, ayun, totoo nga yung promise sa Bible. Yun. Ano masasabi mo bro sa nangyari kay Joros? The Bible is real dahil you and your household will be saved. Hindi naman ibig sabihin na the moment na save ka, automatic save na yung family mo. Kundi, ikaw lang yung naging ilaw. Mhm. Yeah. Vessel ni Lord para ma-share yung gospels to the rest of your family. And nakakatuwa lang dahil nangyari yung baptism ngayon. Past Jeff, gusto ko lang marinig yung pinaka-meaning talaga nung baptism. Kasi yung Yeah. iba, di ba, parang visit lang, okay na. Yeah. Ano po ba talaga yung meaning ng baptism? Well, first of all, baptism is not a prerequisite to salvation. Okay? Again, may mga issues dyan and all, but the Bible is very clear. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He rose from the dead, yun yung prerequisite. Naniwala ka, okay? If you confess with your mouth and if you believe in your heart that Jesus is alive and He rose from the dead, the Bible says you will be saved. So, even the thief on the cross, nung sinabi ni Jesus, you will be with me in paradise, hindi sinabi na, sayang, you have no opportunity to be baptized bago kita madala ron sa paradise. It's not a prerequisite, but baptism is a public declaration of an internal devotion. It's a public declaration that you are being now one with Christ, acquainted with Christ. So parang, kaya you're making it public, and I'm sure makita niyo sa mga pictures later na ipapakita namin, na sinasabi mo, hindi ako nahihiya na ako'y na kay Kristo. That's what you're doing. You're being publicly baptized and you're declaring, I am now a child of God. Now, ano yung analogy na ginamit ni Apostle Paul sa Romans 6, if I'm not mistaken? Baptism is like any person na ililibing needs to die first, Yeah. right? Madami kong naging funeral na, and I'm gonna tell you, before namin talaga i-committal sa grave, patay na yon. So same thing with baptism, a man or a woman needs to die first to self. You need to die to yourself and then be baptized, buried, and then pag angat mo sa tubig, that's a picture of resurrection. A person needs to die to oneself and then commit his life and surrender his life to the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, I no longer live for my own sake. I am no longer my own. This is no longer mine. This body is now for God's glory and for God's purpose. So, pag may binaptize, nilubog sa tubig, picture of death and burial. Pag umangat sa tubig, makikita nyo mamaya, paslo mo pa natin yung kay Jonas lalo dahil ang bigat ng kasalanan na to, hirap akong iangat kanina. Sabi ko, Lord, ba't parang hirap iangat? Kasi gusto ko nung diretso na langit. Oo nga, may promo ko sa kanya, direct na sa heaven eh. Hindi na Oo, iaaw. 10 minutes lang, ano? Pero kumukuloy tubig, ang hirap iangat, but joke lang yun. Pag angat kay Joros, it's a picture of resurrected Joros. Parang the oldest God that new has come. Yeah. So that's a picture of baptism. It's a public declaration of an internal devotion and dedication of your life to Christ. Pastor Jeff, just to add lang, kasi marami kasing Yeah. nalilito na tao. Doon naman sa usapan ni Jesus at Nicodemus sa John, Yeah. na unless you are baptized by the water and the Holy Spirit bago ka masave. Ano yung ibig niya sabihin doon?
Ikaw explain mo, ano ba siya? Hindi, Ikaw lang, sige, ako sige. magaling. Okay, Alam mo, tinuro ko na sa iyo. Oh, hindi. Ituro mo. Hindi, ibig sabihin sinabi ko kasi, na sa iyo. unless you are born sa flesh, flesh is born by flesh, and spirit by spirit. So, hindi ibig sabihin na yung, unless you are baptized by water, hindi ibig sabihin nun na ganito, na literal na ilulubog. Yeah. Ibig sabihin nun yung, dahil bahay bata natin, tubig unless sa ipanganak ka, Yeah. born with the flesh, and then born by the spirit, you will be saved. So, yun Yeah. yung ano lang. So, buti nalinaw mo. Oh, buti tinuro ko sa iyo yan. Kaya hindi, ano yun, pass, no? Hindi, kailangan ilubog talaga. Yeah, immersion. Yeah, hindi yung Immersion. wisik-wisik lang. Kasi baptizo means immerse. Yeah. And I was sharing kanina dun sa mga family ni Joros. You're not gonna be perfect. You see, there's gonna be challenges, but you're no longer willfully sinning. When you encounter Jesus Christ, you have now the grace of God. Kung dati kang addicted to pornography, dati kang into, like sa case nga ni Joros, living in, pag na-encounter mo si God, alam mo na mali ito. Alright? Hindi, Conviction. may conviction ka na. You're not willfully sinning anymore. You might, trip down and all, pero babalik ka lang, Lord, mali yun, sorry, mali yun kanina sinabi ko sa tao. So meron ka ng conviction at meron ka na ring, alam mo yun, yung alam mo na mali ito and you're not gonna long to sin again and again. That's what an encounter with Christ does to us. It changes you from the inside out. Kasi dati kapag ako nagkakasala, parang manhid ako. After ko magkasala, parang wala lang. You got Tuloy so ang used araw. to it. Pero Patay. kapag ikaw na change na, minsan nga, papunta ka pa lang doon sa pagsala. Halimbawa, meron mga sexing sumasayaw na babae sa mga TikTok. Mapatagal ka lang sa sex. No, sorry Lord. Kasi alam mo, parang papunta ka na doon eh. So, Yeah. inaano mo na kagad. Kaya kalos nung unang panahon nung bago Christ, sabi nga, we are dead to sin. A dead person cannot feel anything. Kaya yung, bakit niya ginawa yun? Ba't niya ginawa eh? Alam naman niya maghiwalay sila mag-asawa. Bakit siya nag-drugs? Eh, dami nang nare-report na matay sa drug. Bakit siya nalulung pa sa sugal? Eh? No, you're dead to sin. You cannot fight it. You don't have the power to fight it. That's why God redeemed us. Binubuhay tayo ni God. Right? Kaya nga, regeneration, yung ibang term doon. Binubuhay niya tayo. Now, you have now a fighting chance against Him because we're empowered by the Holy Spirit. Sa malayo pa lang, ayoko na dyan. Before slave tayo sa sin, ngayon slave tayo sa righteousness. Because of the Holy Spirit. Talino na itong bata. Turo mo sa amin. Well, I was about to tell also yung mga nanonood sa atin. If you're believing God for a breakthrough sa salvation of your loved ones, don't give up. If you're the only Christian in the family and you're being mocked, you're being persecuted, uy, born again ka pa, kalokohan lang yan, pasimba-simba ka pa, o ba't di ka ba't tumigil ka sa pambababae, ano ba, lahat naman tayo ganito. Alam mo, stay the course, right? Keep standing, keep fighting the good fight of faith, because one day, katulad ni Joros, you're gonna see God's hand. Wow, isa-isang naboborn again na. Mangyayari na, uy, 2 na kami versus 5 ng family member. Uy, 3:2 na. Uy, before you know it, lahat na. Kasi ang makikita kasi sa iyo as a believer, automatic to, hindi mo to maa-acting yung fruits of the Holy Spirit. Amen. Which is yung gentleness, kindness, Makikita sa'yo. yung peace, yung joy. Kapag in-apply mo yon yung fruits of the Holy Spirit sa lifestyle mo, everything change. And alam mo ba, King, you cannot manufacture that. Kunyari, magkukunwari ka mabait, may expose yun eh. Pag biglang may nagbas sa'yo, lumabas na yung totoong ugali mo. Because scientifically, hindi mo kaya mag-manufacture ng fruit. I mean, from the seed, magiging fruit. Although, alam niyo ba, trivia lang to, huwag na makarating kay Kuya Kim, dahil sa good friend. May isang fruit na pwedeng ma-manufacture. Okay. Juicy fruit. Hindi, joke na. Akala ko yun yung fruit na walang buto. Hindi, kaya hindi mo pwedeng i-manufacture yung kindness, gentleness, kasi meron siyang breaking point. Yung nagmamabait ka lang dahil may kailangan ka sa tao. Nung hindi mo na makuha, lumabas na totoo pala yung ugali mo. So, kaya yung fruit of the Spirit, you don't have to manufacture it because any tree, pagka well taken care of, well watered,
nalalagyan ng insecticide. Ang natural tendency niyan, ang fruit kasi is an excess life. Yung mango tree na yon, eto may mango tree kayo dito. Direct pakipan nga dito. Yeah. Ayan. Mamumunga yan in season, hindi dahil hinahagupit ng tatay mo, ng latigo. Mamunga ka. No. Aalagaan mo lang yan, well-watered, and then sa sobrang dami niyang nutrient, there will come a time wala nang mapaglagyan ng excess life, pop, magkakaroon na ng fruit. It's a natural tendency of a tree that is taken care of. And same thing with us. If we give our life to Christ, if we're committed to Christ, there's no way but for us to be fruitful. It Yes. will come out Amen. naturally. Speaking of committed to Christ and fruitful, Christ is the vine. As long as we abide in Him, We're the kumbaga branches. magiging fruitful tayo dahil tayo yung branches. Nice. So, ayun, natutunan ko rin sa iyo. Ito, natutunan ko kay King yun. Natutunan ko sa inyo dalawa yun. So, we cannot bear fruit fast, no, kung sa atin lang. Hindi natin mapepeke Yeah. yung mga good works natin. Kasi once you are saved, you have the Holy Spirit, indwelt ka na ng Holy Spirit. Holy Spirit na yung magtatrabaho sa atin. Yun yung tinatawag niyo kung sanctification, yun yung magtatrabaho sa atin. Para we are able to obey God. Yes. Galing. Yeah. And we obey God through love. Yeah. Hindi out of love. Yes. Yeah, because affection drives behavior. Yeah. Kanina sinare ko sa inyo. Wow, dami ko natutunan sa inyo. Grabe. Marami kaming natutunan sa Marami inyo, kaming Pas. natutunan sa Oo inyo. nga, oo nga. Pero natutuwa lang kami, Joros, because the promises of God, they are still true and forever will be true. You and your household will be saved. So, let me just pray for you. If you are that person who's believing God for breakthrough ng salvation ng loved ones nyo, and you're still fighting and still hoping, sana lahat, alam ko may magko-comment sa comment section, sana all, di ba? Sana ma-born again din nanay at tatay ko, sana kapatid ko ma-born again din. Don't worry, kung nangyari kay Joros, wala namang favoritism si God eh. Right? That is perfect timing. Ang labanan lang, will you keep the faith? Will you still hold on and keep talagang believing? Lord, you said in your word in this book of Acts, pag naniwala ako sa iyo, I will be saved, me and my whole household.